Sa pagpalang umaga muli sa ating lahat. So, marahil bago po tayo samahin muna po sa isang maikling panalangin o dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa umaga nito. Panginoon, nandito po kami muli, O Diyos, na nagpapakubaba. At humihingi, Panginoon, ng iyong biyaya sa aming pong pakikinig. At ganyan, Panginoon, ang inyong lingkod, O Diyos, ay paspasan po ninyo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ikaw, Panginoon, gusto magsalita. Kayo po ang magkaroon ng maunawa, talino, at sa lahat ng salita na lalabas sa Diyos, ay magmumula sa iyo. Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng aming mga kapatiran at lahat po ng iglesia sa umaga ito na nagsisigawan ng kanyang gawain. Kayo, Panginoon, ang may taas ng mga dila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, alam ko po na may dinaanan tayong lahat ngayon, no? Kung saan ay tayo ay nabagyo. Pangalawang undoy. Parang yung nakita ko ata ay isang parang millimeter ata, 21.5 ata si Undoy, 20 point something lang si Karina. Babae kasi yung pinangalan no? Kaya malakas yung natin. So wala po si Brother Oyen for today kasi kung meron din ng sakit. Gawin din po si Nanay Carol. Kausap ko siya hanggang tuhod daw po pala yung tubig nila. Nababad sila magdamag, wala silang natulugan. Sabi ko nga, hindi siya tumawag ng uwasan sana. So, hindi daw po siya makalakad ng maayos. Si Brother Oyen, nilagnat nata. Ewan ko ano nangyari. Tumaas ang blood pressure. So, kaya na madaling araw po tumawag siya sa akin dahil gising na ako. Siyempre, yung body clock ko kasi ay alas 2, alas 3, gising na ako eh. So, tumawag siya alas 4. So, niya gusto ko makiramdam. So, ngayong araw nito ay ang pag-uusapan natin. Ayan, sino po ba dito yung mahilig magtanim? Alam po nyo na sa bakasyon kami sa Pangasinan, palagi ako natatanong kung maulan daw ba dito sa Metro Manila. Sabi ko maulan doon, yung hapon ng ulan. Sabi niya, bakit dito sa Pangasinan? Tuyo. Sabi niya, wala silang ulan. Alam po ninyo yung tsuri ko nga, sabi niya, dalawang makina na ng patubig yung ginagamit niya doon sa 2 hektarya niyang maisan kasi natutuyo na yung puno. Kung bakit talagang, pag kulang sa tubig yan, hindi malabo ang bunga. Sabi nga niya, 2 hektarya yung kanya. Ngayon naman sumover sa tubig. Sumover naman sa tubig. Dati pag umulan, ang bilis bumaba ng tubig. Sipsipin ng lupa. Mukhang ngayon napuno ata ng tubig ng lupa. So, sana po ang lahat kung kanilang mga tahanan ay hindi maayos. Alam ko may ilan na pinasok sa akin ng tubig. Yung nakita ko. Actually, nung nakita ko yung picture, sabi, tas kinonfirm mo ni Brother Rodel, talagang bababa pala dahil siya. Dahil lang napansin na namin nung nakita ko doon mataas pala yung highway. Dahil. So, sana po ang lahat ay naging maayos. Wala naman pong nasirang mga gamit. Meron siguro ng ilan-ilan, pero isipin nyo na lang, panahon na para palitan. Panahon na para palitan. Pangalan kailangan na ng bago. So yan po yung pagtatanim. Alam po ninyo yung ubas na binigay na binigay ni Brother Rodel kay Brother Oyen, natikman na namin yung bunga niya. Minsan po mga pabiyahe kami, papuntang Moro, sabi niya, eto, tikman niyo yung ayun. So natikman namin yung bunga. So, ginihin siya. So, yan po, kung makikita ninyo, ay yung pagtatanim, at nakikita niyo meron ng ibang mga bibig na tumutubo. At katulad din yan, maalala niyo yung parabola tungkol dun sa nagtanim, ay halos katulad din po yan yung konsepto. Yung salita ng Panginoon na siyang tumanim sa inyo, na siyang magpapalago, siyang lalabas, magbubunga, lalago sa inyo. Kung titignan ninyo, tumanim yan sa isang mabuting lupa. Pero hindi po yun yung pag-uusapan natin.
pag-usapan po natin ay tungkol sa sowing and reaping. Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin. No? Naalala ko yan, ayaw ko sa mga kabataan tinuturo pa ba yan yung mga, ano ba tawag yung mga salitang matalinhaga sa Pilipino? Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. May ito ako nagtanya ibang naman. So, buksan po natin ang ating mga versikulo ngayon ay sa Galatia, chapter 6, verse 7 to 9. Tatlong versikulo lamang po ito. Kung meron po kayo mga banal na kasulatan, buksan niyo, wala naman, ay samahan niyo po ang magbasa. Sabi nga, huwag ninyo makalain, madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay ani kung hindi tayo magsasawa. Ayan, maiksi lang po ito. Siguro mga 30 minutes. So, meron po isang nabasa, si John C. Maxwell, well-known author to, Christian author. Sabi niya, if you don't like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Kung ayaw mo raw, kung hindi mo daw gusto yung iyong inaani, sabi niya, tignan mo kung ano ang iyong itinatanim. No? O halimbawa ito sa pagpapalaki sa bata. Example natin sa pagpapalaki sa bata. Hindi natin dinisiplina yung mga anak. No? Palaging mahal natin yung anak natin, hindi natin ni na kalabit man lang. Hindi man lang natin nakalabit. No? Kahit na anong uri ng kanyang pag-rebelde, tantrums, or kung anong tawag ngayon, ay hindi natin siya kinilabit. Kapag gumawa siya ng bagay na mali o mali, kinakampihan natin. Hindi natin napapagalitan. Hindi niya, lumaki siya ngayon, hindi niya na-differentiate kung ano yung mali sa tama. Lumaki siya ngayon na ang tingin niya, siya palagi ang tama. So sa ganon, sabi niya yung magulang, ngayon sasabihin ng magulang, ano ba yung pagkukulang ko sa iyo? Ano ba yung nagawa mong mali at hindi ka naging mabuting anak? Yun. So sabi nga dyan, if you don't like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Dahil baka pumali yung nagtanim. So, yung po yung binigyan ko lamang po ng 3 puntos, yung ating pong binasa sa Galatia. Unang-una, yung sa verse 7. Sa verse 7. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So yung unang sentence din sa verse na yan is about warning. Warning. Ano yung warning na yun? Ang sabi niya, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Yun yung first warning niya. Wala ni isa o nino man, mananampalataya man o hindi, may takot man sa Diyos o wala, na malilin lang niya ang Diyos pagdating sa mga bagay na kanyang ginagawa. Walang may tatago sa Panginoon. Mabuti ka man, mananampalataya ka man, dumadalo ka man sa church o hindi, tinanggap mo man ang Panginoon o hindi, walang bagay o walang lihim, sabi natin sa ating sa banal na kasulatan, walang lihim na hindi maibubulgan. No? Wala kang maibubuli sa Panginoon. 3 daw ang konsepto ng tao. Body, soul, and spirit. Sabi nila, naman. Sa atin din, meron tayo ngayon, sa atin ngayon, meron tayong katawan natin, meron tayong nililiit natin, pero ang bawat tao daw ay meron tinatawag ng closet.
Ang bawat isa sa atin ay meron daw isang closet. Yung closet na yun is doon nakatago yung inner depth secret na kahit na ang pinakamalapit mong karelasyon ay hindi alam. No? Kaya sabi doon ng Panginoon, kaya nga sabi niya, wala kang maitatak. Kaya sabi ng Panginoon, maalala niyo, sabi niya, darating yung araw na ipagsusulit natin ang lahat ng ating ginawa, hayag man o lihim. So meron tayo sa aspeto ng buhay natin, sa ating lahat, meron tayong mga pinakatago-tagong sikreto. Di ba? Hindi ito yung sikreto na sasabihin mo sa kaibigan, uy, alam mo, may sikreto ako. Pero kung sasabihin na, hindi yun. Kasi pag tinanong mo sikreto, sinabi mo na, hindi na sikreto yun. Ano? Pero meron tayong isang sikreto na itinatago sa kaibuturan ng ating pagkatao na hindi natin kaya sabihin. At kung minsan, sabi nga ng Panginoon, yun yung kasalanan kung minsan na hindi rin natin magawa-gawang isuko at magawa-gawang pagsisihan sa harapan ng ating Diyos. Kaya sabi niya dito, number 1, yung first warning, sabi niya, huwag ninyong makalaig, madadaya ninyo ang tao. Pangalawa, sabi niya, kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aalihin. Scientific term, ang tawag dyan, cause and effect. No? O halimbawa, example natin sa mga estudyante natin, ano? Sa mga estudyante natin, may nakita ko kasing post sa Facebook. Meron silang tatlong magkakaibigan. Kita niyo siguro yun. Hindi pa, ano? Parang reels lang siya. Natawa lang ako eh. Kasi tatlo daw silang magkakaibigan. Tatlo kayo. Tatlo silang magkakaibigan. Ngayon, sa tatlong magkakaibigan na yun, sabay-sabay silang tumatawid sa bakod. O sino dito yung elementary, sa halip na dumaan sa gate ang gagawin sa bakod ka dadaan. Ako, ginagawa ko yun doon, ano? Kasi sa halip na iikot ako sa harapan ng school, tatakbo ako sa bakod, siguro, ganito kataas. Ganyan kataas, ihagis ko yung bag ko. Ako, sabay-sabay na kami ngakit ng mga kaklase ko, no? Sa kalon na lang. Ganun kami noon. So ito daw tatlong magkakaklaseng ito, sabay-sabay sila nag-cutting class. Ang ginawa nila, pasahan din sila ng bag. So nung lumaki sila, pasahan din sila ng hollow blocks. Kasi pare-pare sila hindi nakatapos. No? Kaya sabi niya, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aalihin. So, unang konsepto, ito po. Letter A, the immutability of God's justice and the certainty of consequences based on one's action. Pag tinawag natin immutability, unchanging. Hindi mababago yung justice ng ating Panginoon. So, magbibigay ako ng focus dun sa unang verse. Sabi niya, sa Kawikaan chapter 15 verse 3, ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. So, nangangahulugan ko nito na ang mata ng Diyos ay hindi lamang nakatingin sa alagad niya, kundi maging dun sa mga masasama. Tinitignan niya. Kasi, kung minsan maaalala ninyo, kung bakit ginawad yung malaking baha, no? Noong panahon ni Noah, ay dahil na sa karunihan ng tao. Dahil lang nakikita niya na ay dahil sa kasalanan niya. Kaya ang Panginoon, ang tinitignan niya sa bawat isa sa atin, hindi lang niya tinitignan yung bagay na walang pakialam ng Panginoon niya. Tinitignan niya ang lahat ng bagay. Nung pinadala ng Panginoon si Jonah sa Nineveh, ang kadahilanan nun ay hindi na matiis ng Diyos yung kasamaan na ginagawa ng mga taga-Nineveh. Kaya inutusan niya si Jonah na sabi niya, pumunta ka doon, mag-preach ka, i-preach mo yung repentance, i-preach mo yung salvation, nang sa ganun magkaroon sila ng pagkakataon. And that's the reason why, so huwag natin na sasabihin na hindi kita ng Diyos yung mga masasama. Hindi niya sila niya. Pero, tinitignan niya sila.
Dahil, ang sabi nga doon, nakatuon sa lahat ng lugar. Kasama yan doon sa omnipresence. No? Di ba, tatlong konsepto ng Diyos? Omni, lahat ng omni, minakay doon, omni. Hindi yung brand ng electric yun, hindi yung omnipresence, omnipotent, and omniscient. So, pangalawang verse, ito po, sa Kawikaan 15 verse 11, paano niya naman tayo tinitignan? Kung paano ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso sa kanya ay di may bubuli. So kung paano daw na Panginoon, kung paano daw na kung saan ang lahat ng patay ay alam ng Diyos, ang laman din ng puso ng bawat isa sa atin ay hindi natin maitatag. Maaaring kasi habang umaawit tayo, nakataas yung ating mga kawan, nananalangin tayo na umiiyak, no? Andito tayo sa church, subalit ang tinitignan ng Diyos ay yung kanyang puso. Naalala niyo nung pinili si David? Di ba? Nung pinili si David, anong sabi ng Panginoon? Hindi ako tumitingin sa labas ng iyo, kundi sa nilalaman ng puso. Bakit? Kasi kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung palagi mo na sasabi. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung may ibigay mong pag-upuri. Kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung may ibigay mong pag-samba. Kaya sabi ng Panginoon, yung laman ng puso ng bawat isa sa atin ay hindi natin maipupugli sa Diyos. Kaya sabi niya, huwag mong dayain ang sarili mo dahil walang bagay na maitatago sa Panginoon. Yan, ito po. Letter A. The immutability of God's justice. Number 1. God's moral laws and justice are consistent and unchangeable. Hindi mababago. Walang bagay na makapagpapabago sa hustisya ng Diyos at walang bagay na makapagpapaliban nito. No? Kaya kung sinabi niya sa kanyang salita na itinakda na sa tao ang mamatay minsan at pagkatapos ay ang pagbuo, ito po ay mangyayari. Magaganap yan. Kung sinabi niya na ang paggalang mo sa iyong magulang at pagrespeto mo sa iyong magulang ay magdadala sa iyo ng magandang buhay at mahabang buhay, mangyayari yung bagay na yan. Kung sinabi niya po na ang lahat ng tao ay haharap sa hukuman ng Diyos, mangyayari ang bagay na yan. Walang mababago. No? Tandaan natin, kung si Jesus Christ po ay nandito, sinabi na, hindi ako nandito para sirain ang batas, kundi para ipatupad. Kaya sa bawat isa sa atin, bagaman tayo ay nakapaloob, no? Nakapaloob sa biyaya, no? Sa grasya, grace, hindi tayo nawawala, hindi tayo naaalis sa hustisya ng Diyos. Cause and effect. Merong pagpapalo ang Panginoon, hindi po ba? Merong pagpapalo ang Diyos sa bawat isa niyang anak. Nasa Hebrews po yan. Sabi nga niya sa Hebrews, magalak ka kung ikaw ay pinapalo. Bakit? O dinidisiplina. Kasi nangangahulugan na ikaw ay anak ng Panginoon. Pero kung hindi ka pinapalo ng Diyos at hindi ka niya dinidisiplina, sabi niya, magtaka ka. Baka hindi ka anak ng Panginoon. Ngayon, sabi po niya dito, sa Mateo chapter 5, verse 18 to 19, bakit hindi mababasa ang salita ng Panginoon? Sabi niya, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit, man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. So nangangahulugan po na ang bawat salita na nasa loob ng ating banal na kasulatan ay kailangang maganap. Ay kailangang mangyari. Pero ang isang nabasa, bakit daw kung magsalita ang Panginoon ay napakaisip?
kaya kung magsalita ang Diyos ay hindi napakahaba. Alam po ninyo kung bakit? Kasi kapag binanggit niya, panghabang buhay ng hindi mabubuo. Kapag nasabi niya, panghabang buhay ng hindi mababaw. Mangyayari at mangyayari yung kanyang sinabi. No? Ano pa po ito? Itong warning ito, number 19. Kaya sino mang, sabi niya, magpawalang bisa sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. No? So malaking factor yan. Malaking factor yan sa atin, sa reward natin. Kasi sabi dyan, walang bagay na dapat makalimutan. Ngunit kung meron kang ipagpapawalang bisa, aalisin mo. No? Kahit na pinakamaliit na bahagi, ito yung nagiging pinakamababa. Lalo na kung ito nakakatakot sa amin ito. Lalo na kung yun ang iyong ituturo. Kaya napakahalaga at napaka-importante na maunawaan ng bawat isa nasa pangangaral, maging sa pagbabahagi natin, sa bawat nakikilala natin na wala tayong kakaligtaan sa salita ng Panginoon. Hindi natin gagawan o yung tinatawag natin na sugar coating. Walang sugar coating pagdating sa salita ng Diyos. Sabihin mo kung ano yung nakasulat kasi hindi ka naman ikaw yung magpapabago. Ang Diyos ang magpapabago. Walang sugar coating pagdating sa salita ng Panginoon. You have to say it if it's written in the Word. Kung mali, kung tama. Kung oo, hindi. Tama? Kasi yun napakadelikado, napakahirap. No? Lalo-lalo na sa atin, na nung last Friday na pag-aralan natin, huwag tayo maging men pleaser, dapat God pleaser tayo. Bakit? Kasi napaka-importante talaga yun. No? Napaka-importante yun na hindi natin binibigyan ng pabor yung damdamin ng tao. Hindi dapat binibigyan natin ng kaluwalhatian yung pangalan ng Panginoon. Siguro, pangit sa iba, pero para sa atin, kung nagawa naman natin ng tama, kukunin mo ba yung approval ng tao o yung approval ng Diyos? Titimbangin natin yun sa aspeto. Kasunod, number 2, so number 1 is God, moral laws, and justice are consistent and unchangeable. Number 2, no action or behavior can bypass or alter these divine standards. Wala po anumang bagay o pag-uugali ang maaaring sabihin ng Panginoon na babaguhin niya yung kanyang plano. Kung ito yung plano ng Panginoon, ito yung mangyayari. Tandaan niyo si Jesus Christ na nalangin sa Gethsemane. And sabi niya, Lord, kung pwedeng pag nang mangyari sa akin to, hindi ba? Alam niya yung pain, alam niya yung dadaanan niya. Sabi niya, Lord, kung pwedeng wag nang mangyari sa akin to, anak niya yun. Nagbago ba yung isip ng Diyos naman? Hindi. Proceed tayo kasi yan yung plano ko eh. Iyan yung plano ko. Yan yung bala ko, you obey. Nakaukit na yan, no? Sa panahon ng Diyos. At mangyayari kahit na ano mangyari. Titignan po natin, nangyari ba? Nangyari. Nandun na siya sa krus si Kristo, ang sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Makikita mo yung loneliness, yung despair ng ating Panginoong Jesus, yung mga panahon na iyon na nasa Kanya. No?
naka-impute sa kanya yung kasalanan ng sangkatauhan. Kaya no action or behavior can bypass or after this divine standard. Maalala po ninyo, si Pedro, nung sinabi ng Panginoon na siya ay mamamatay ng 3 araw at siya'y dadalhin sa hukuman, ano sabi ni Pedro? Hindi na baka ano? Dala niya yung tandang niya. Anong sabi niya? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, wag nawang mangyari sa iyo. Hindi papahintulot ng Diyos na mangyari sa iyo yan. Ang ganda, di ba? Anong sabi ni Panginoong Yesus sa kanya? Satanas! Lumayo ka sa harapan ko. Hindi kalooban ng Diyos ang inais mo, hindi kalooban ng tao. Ganun ka hindi. So nothing, walang bagay na makapag-bypass o makapagbabago yung divine standards ng Diyos. Kung ito yung plano, yun ang mangyayari. O, puntahan naman natin sa aspetong Kristiyano. Kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas at bilang may hawak ng ating buhay, ihanda rin natin yung ating mga sarili sa kanyang plano sa iyo. Kasi mahirap, no? Naalala ko ninyo yung kwento na yung isang negosyante, kwento ko na to. Yung isang negosyante na may dalang bang tungkol. Naalala niyo kwento ko to? Hindi naalala. Hindi mo na lang. may negosyante na may palaging dalang tungkol. No? Ngayon, alam niyo yung siguro yung nagkakalesa, siguro mas familiar kayo dun sa nagkakalesa, no? Sa nagkakalesa. Yung nagkakalesa, tatayo siya yan sa crossroads, no? Bago siya magbiyahe. Tapos, ihahagis na yung kanyang bangko. Yung kanyang tungkol. Yung isang dulo ng tungkol niya, mayroong kulay pula. Yung isang dulo naman ay mayroong berde. So, pag inihagis niya yun, kung saan tumuro yung berde, doon siya pupunta. Kasi habang ihahagis niya, ay nananalangin siya. Ngayon, meron siyang isang kasabayan na naninegosyo rin. So, yun yung napapansin niya. So, nung tinanong niya, bakit ganun ka? Bakit hinihagis? Sabi niya, kasi nananalangin ako. Nasa tuwing ihahagis ko ito, sabi niya, habang nananalangin ako, kung saan tuturo yung kulay verde, ay doon ako pupunta dahil doon yung sagot ng Panginoon sa panalangin ko para maging maganda yung takbo ng negosyo. Ganun. Minsan, sabi niya, isang araw, napansin niya doon sa nagkakalesa na ito, inihagis niya ng una. Pagkahagis niya ng una, bumagsak. Pinulot niya ulit. Ang akala niya, sasakay na siya para pumunta doon sa direksyon niya. Pinulot niya ulit, tapos inihagis niya ulit. Nung bumagsak ulit, pinulot niya ulit, tapos inihagis niya ulit. Nung bumagsak ulit, pinulot niya, inihagis niya ulit. Na-curious niya yung pakasama niya. Sabi niya, anong ginagawa mo? Bakit nakailang ulit ka ng hagis? Hindi ko pinag-train yun. Alam mo, sabi niya, hindi kasi dun sa gusto kong direksyon pumunta yung berde eh. Kaya paulit-ulit mo nihagis, paulit-ulit yung bumabalik doon sa dati. Ganun po, no? Napakahirap kung minsan sa isang Kristiyano ang tumayo. Dahil kung minsan yung gusto natin na mangyari. Pero walang bagay. Sabi ko makikita nyo sa kwento, 4 na beses na nang inihagis. Pero doon pa rin pumupunta. Bakit? Kasi walang bagay na makapagpapabago sa plano ng Panginoon. Palaging meron kanila. Pangatlo, God's expectations and the natural order established are absolute. Fixed. Wala na. Kumbaga, final na. Tuldok, period. Ano ba yung mga sinasabi natin ng elementary? Period. Tuldok, wala na.
No erase. No erase na daw. Tama, yun na rin yun. No? Kapag sinabi na no erase. Diba? Yun yung salita ng Panginoon. Wala nang mababago. That's why it's immutability. The immutability of God's justice. Yung pangalawa, sabi niya, is the certainty of consequences based on one's action. Nakadepende ito doon sa ating mga gagawin. Bakit? Ito, may dalawang bagay ako nakita at nabasa na nilagay ko dyan. Number one, what we are today is due to what we did yesterday. Di ba? Kung ano tayo ngayon, iyon ay dahil sa bunga ng ating mga ginawa noong nakaraan. Di ba? O halimbawa ako, example ko na ako. No? Nung kabataan ko, ginagawa kong tubig yung soft drinks, yung chocolate, yung Chucky, no? Yung Chucky. Ginagawa kong tubig yan. Sabi kasi sa akin, pag nag-memorize ako nun, pag yung Morse code sa, ang hirap i-memorize, kaya kumain ka ng chocolate. Bibili ako ng chocolate. Kaso nga lang, hindi isang piraso, isang pack ng chocolate. Uubusin mo. Hindi pa ako naka-memorize, ubus na yung chocolate. Ano nangyari? Diabetes tayo. So sabi niya, what we are today, kung ano tayo ngayon, is due to what we did yesterday. Pero ito pang isa. What we are tomorrow will be due to what we do today. Kung ano tayo ngayon, iyon ay bunga ng ating mga naging desisyon noon. Hindi lamang po ito sa mananampalataya, kundi maging sa di mananampalataya. Kung ano tayo bukas, ay kung ano yung ating gagawin ngayon. No? So, halimbawa po sa yung tatlong magkakaibigan. Yung tatlong magkakaibigan, kung tatlo kayo magkakaibigan at magkaklase, at sabay-sabay kayo nagkakating classes, sigurado kung magkakasama rin kayo. Pare-parehas kayo maglalapit sa magulang yung ewan ko dun sa professor ko, ba't ako binigyan ng fail? Ginawa ko naman lahat. yun yung banggit ko, hindi mo alam. Ikaw pa lang meron ginawa. Kaya tatandaan natin yun. Tayong lahat, cause and effect lang. Cause and effect. Lahat ng desisyon na gagawin mo noon, lahat ng desisyon na ginawa mo noon, nakikita mo yung bunga sa kasalukuyan. Pero hindi na nga mo na gano'n na doon iigil. Dahil kung hindi maganda yung mga naging desisyon mo noon at nakikita mo ngayon, meron kang pagkakataon naman ngayon para makita mo yung ibang resulta sa darating na panahon. O kung dati tamad ka, nakahiga ka lang, hindi mo matiklop yung higaan mo kapag lumamod ka. No? Babaguhin mo ngayon yun, I will change. Kasi, sa tao, mananampalataya man o hindi mananampalataya, kung ano talaga, kung ano yung uri ng sikap, ay siyang nalilin. O kaya nagtataka tayo, sasabihin natin, bakit yun hindi nananampalataya, mayaman? Masikap eh. Masipag. Madiskarte. Sabi mo, ako, pray ako ng pray na magkaroon ng trabaho, hindi ako nagkakaroon ng trabaho. Hindi ka naman naghahanap. Hindi darating ang biyaya sa iyo sa harapan mo. O di naalala niyo na nakarang nagsalita ito, sabi ni Judah, anong pangarap mo, Judah? Gusto ko na po matapos. Anong sagot natin doon? Hindi ka matatapos kagad. Kailangan mong pumasok ng 4 na taon bago mo marating yung pagtatapos. Kasi hindi ang Panginoon, hindi niya ibibigay sa iyo ng ganyan. Katulad din ng pananampalataya natin ng paglago natin. Hindi isang araw, hindi katulad itinanim mo ngayon ganun na agad na may bunga na. Hindi ganon.
Yung paglago natin, yung pagkatsaga natin, yung pagdidilig natin, yun yung bagay ng Diyos. O halimbawa, di ba? Pag nakapagtapos ka, sabihan natin ito, nakapagtapos. Alam ko, nakapagtapos ito. Nakapagtapos silang tatlo. Dumating sa interview. Pag nagtrabaho ka, interviewin ka. Di ba? At sinabi, halimbawa, si Judah, unang interview. Ang tinanong kay Judah, sige nga, gawin mo nga ng program kung IT, no? Gawin mo nga ito ng sample code para maging testing. Hindi siya nakinig yung programming. Programming 1, 2, 3, 4. Hindi siya nakinig. Anong ginawa niya? Nag-ML lang na nag-ML. Ganito na. Eh, di wala. Pag-upo niya nga, totoo po yun. Ano, sa Cisco, sa networking sa Cisco, kapag nag-apply ka, no? May whiteboard yan sa interview niya. May whiteboard yan. Tapos dun sa whiteboard, pag-drawingin ka nila. May diagram na gagawin yung engineer at sasabihin ng engineer, sige, hanapin mo ngayon. Ganun talaga, no? Hindi siya yung basta interview lang, tell me something about yourself. Hindi. So, umpisa lang po yun sa HR lang. Screening lang yun, titignan lang nila kung tama yung sinasabi ng resume. Pero pagdating doon sa product, sa product na mismo, titignan talaga nila kung marunong ba ako. Diba? So, kung hindi ka nakinig sa programming 1, 2, 3, 4 mo, wala kang masasagot. Pero kung nakinig ka, meron ka. It's the same thing. Ano mang bagay na ating desisyon ngayon, aanilin. Yung tagumpay, ang pinagkaiba lang ng mananampalataya sa hindi mananampalataya nito. Yung mananampalataya, ibinibigay niya at ibinabalik niya yung papuri sa tagumpay niya sa Panginoon. At hindi siya nagtitiwala sa kanyang sarili, kundi ang lahat ng bagay ay ibinigay at ipinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ang di mananampalataya naman, magkakaroon din ng parehas na tagumpay. Subalit, para sa kanya, iyon ay bunga ng kanyang ginawa. Yun yung pinagkaiba. Yung nagbabalik ng papuri sa Diyos at yung nagtitiwala sa sarili. Ano po? Pangalawa, sabi ko 30 minutes lang eh. Verse 8, hanggang 9 lang naman eh. Sabi niya, ang sumusunod na sa lasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So, dalawang bagay ko yan. In life, letter B, in life we are given two options. Dalawa. Either we sow to the flesh or we sow to the Spirit. No? Sa pananampalataya natin, nung tayo ay kumilala at tumanggap sa Panginoon, yun din naman yung in-offer ng Diyos sa atin, di ba? Pipiliin mo ba yung kaligtasan o pipiliin mo yung kapahamakan? Yan, pag tinawag natin sowing of the flesh, ito yung mga bagay na kinukuha natin. Ang nagiging prioridad natin ay yung mga bagay na makumulo. Pag sinabi natin sowing of the Spirit, ito naman yung mga bagay na pinaprioridad natin ay yung mga bagay na makalangit. Ano po ba ang sabi? Romans chapter 8. Ayan. Verse 5. Sabi niya, ang namumuhay, pag sowing in the flesh ka, no? Ang namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit, ang mga namumuhay ayon sa Espiritu, magkaiba yung word na ginamit eh. Yung isa, pinapahalagahan, wala siyang ibang pinapahalagahan. Pero yung nabubuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. No? Priorities ang tawag yan. No? Ano yung priority?
ng bawat isa. Kung ang sabihin natin, sige, nag-church naman ako. Maganda na yun. No? Pero, ano yung pinapahalagahan mo? Ano yung nagbibigay sa iyo ng pagpapahalaga? Yung mga bagay ba na para sa Panginoon? O yung mga bagay ba na para sa mundo? Saan mo nahahanap yung kasiyahan mo? Nahahanap mo ba yung kasiyahan mo sa mga bagay na ibinibigay ng mundong ito? O sa mga bagay na binibigay ng ating Panginoon? Saan mo nahahanap yung purpose mo? Nakikita mo ba yung purpose mo sa mga bagay sa mundong ito? O sa purpose mo dun sa mga bagay na makalayo? Yun yung pinakamalaking bagay. If we are sowing in the Spirit or if we are sowing in the flesh. Your priorities define you. Yung mga prioridad ninyo ang nagdi-define sa inyo. Hindi yung pagpunta nyo rito. Kundi kung paano ninyo sa puso ninyo binibigyan at ipinapakita yung prioridad ninyo sa buhay ninyo. That's why, hindi namin pwedeng sasabihin namin na napakalakas ninyong Kristiyano o napakahina ninyong Kristiyano, hindi namin pwedeng i-judge yung bagay na yun o sabihin yung bagay na yun dahil Diyos ang nakakabasa ng puso mo kung ano yung prioridad mo. Kaya sabi niya doon, there are two options. Either you sow in the Spirit, to the Spirit, or you sow to the flesh. Back. Verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mabigat po yan. No? Masaya kasi sa mundo, di ba? Saan ka nakakita nag-iinuman na hindi nagtatawanan? Totoo naman. Saan ka nakakita ng pagkatapos mag-inuman nagkakatayan? Marami. Pagkatapos kumanta nung I Did It My Way. Nadali na. Hindi. Pero saan ka nakakita ng kasiyahang makamundo na hindi ang lahat ng tao ay nakangiti? Lahat, hindi ba? Punta ka nga lang sa company party, bonggang-bongga yung damit. Diba? Nagpaparlo, nagpano, nagpapanitan, nangutang pa sa home credit para sa sapatos. Diba? Yung trip niya ngayon, kasi pupunta siya doon, kasi kailangan yung bongga shoes. No? Punta sa church, hindi pa na-plan sa damit. Diba? No? Pumunta sa church, hindi nakapag-supply. Late pang nagising. Nagmamadali pa. Priorities. Number 7. Ito Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, ito yung sinasabi ko kanina, siya'y nagiging kaaway ng Diyos. Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos. Bakit hindi niya masunod? Talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Kaya ang isang tao, na alipin pa ng kanyang laman, hindi niya magagawang sumunod sa batas ng Diyos. Ibig sabihin po nito, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, ano yung unang-unang bagay na dapat maintindihan ng tumanggap sa Panginoon? Ano yung unang-unang hinihiling? Alam niyo. Nandiyan yan sa dulo ng dila ko. Ano ba yan? Hindi ba kang hinihingi niya yung repentance? Di ba kang hinihingi niya ay magsisi ka? Bakit? Dahil yung pagsisisi may kaakibat na pagbabago.
Yung mga bagay na nasa sayo dati, sa kaya palagi sinasabi ni Pablo, nung ikaw ay nakapagka ni Kristo, ay ikaw ay isang bago ng nilalang. Bakit? Kasi yung lumang ikaw ay wala na. Hindi mo nabibigyan ng pagkakataon yung nasa ng laman na maghari at mangibabaw sa iyo. Dahil kapag ang pagnanasa ng laman pa rin ang nangingibabaw, ikaw ay kalaban at kaaway ng Diyos. At ang sabi niya doon, kapag nananatili ka sa pagkakasala, nananatili ka doon sa kalagayan na iyon, malaking question mark kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon o hindi. Kaya sabi niya doon, kaaway ka ng Diyos. Kasi napakahirap mong gawin, sabi niya, talaga namang hindi niya kaya sundin ito. Bakit? Dahil alipin ka pa ng pita ng laman. Ano sabi po niya sa verse 8? At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Walang kakalugdan ng Panginoon. Hindi kanya papakinggan. Kahit anong gawin mong prayer, hindi kanya papakinggan. Kahit anong gawin mong luhod, hindi kanya papakinggan. Hanggat hindi na isuko at napagsisihan yung bagay na hindi nais ng Panginoon, hindi kanya papakinggan. Kaaway ka ng Diyos. Pero pinagmamasdan ka niya. Hindi mo ganito doon, di ba? Sabi na lang nila, pinagmamasdan niya, mabuti at masama. Di ba? So, pwede ka pa rin mag-pray. Kaya ako naniniwala ako na ang tanging panalangin na hindi kumikilala sa Panginoon, napapakinggan ng Diyos, na yung panalangin ng pagtanggap ng pagsisisi. Sa akin yung observahan. Titignan niya. Bawal makipag-day. Sabi niya rito, letter C, dito po ako matatapos, sabi niya, divinely appointed time for the fruition of one's effort. God's timing. It demands patience and trust in God's timing. Bakit? Bakit yan? Hindi ko na siya masyadong elaborate. Lumapas na ako sa 30 minutes. Sabi niya, kaya huwag tayo magsawa sa verse 9, sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Napakalaking factor po yan sa biyahe natin sa pagiging isang Kristiyano. Kasi sa unang 5 taon na ikaw ay Kristiyano, na kumilala, tumanggap sa Panginoon, mainit ka. Nakakapaso yung init mo. Yung apoy mo kakaiba, excited ka. Diba? Parang si Genesis, oh. Sabi niya, tumakakatawa na siya doon. Tama yan pa. Tama yan. Ganun ang isang Kristiyano. Ano? Ganun ang isang Kristiyano. Mainit yan. No? Nung mga una akong Kristiyano, talagang tutok na tutok ako sa paglalakad. Ang salita niya. Tutok na tutok. As in, yung tutok na halos nandun na lang ako sa loob ng kwarto ko na nag-aaral. Pagkatapos, sa isang Kristiyano, excited yan sa lahat ng activities. Tatanungin ko kayo ngayon. Ilang taon na kayong Kristiyano? 20, 15, 19, 25 years, 30 years na kayong mga Kristiyano. Ito yung tanong ko. Yung excitement ba ng unang apo na nandun? Ilan pa ako ng Kristiyano dyan? Andun pa ba yung init natin? Struggle ko yan. Andun pa ba yung desire natin sa pananalangin? No? Andun pa ba yung desire natin na hindi kumpleto yung araw natin?
Kaya sabi niya doon, huwag kang magsawa. Dahil pagdating ng araw, sabi niya, ikaw ay pahalin. Sowing and reaping. Tahin ka lang ng tahin. Ang sabi ko niya rito? Sa mga Ngaral 3 verse 1, ang lahat sa mundo nito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Panginoon, magbibigay yan sa iyo ng oras. Magbibigay sa iyo ng panahon. At ibibigay, ipagkakaloob niya ayon sa kanya panahon. Dapat matutunan natin ipag-pray yan. No? Sa prayer natin. Na kung meron tayong hinihingi sa Panginoon, ilingin natin na, Lord, make it happen in accordance to your time. Not my time, your time. Ano, may hinihingi tayong promotion sa trabaho. No? Sa tingin mo, ready ka ng ma-promote. Kaya-kaya mo ng ma-promote. Kaya-kaya mo na yung trabaho. Bakit? Kasi nagpabibo ka, binigay sa'yo lahat kayo ng trabaho. Pero walang dagdag sweldo. Di ngayon, ang nangyari, sabi mo, hindi, kailangan. Ako na dapat dito. Dapat ako na yung boss kasi ako naman na gumagawa nito. Yun na yung naskin. No? Pero ang Panginoon pala, iba ang plano. Alam niyo yan, testimony yan. No? Testimony yan. Yung testimony niya, ganito. Desire siya ma-promote. Kaya niya. Alam niya yung gagawin niya. Hindi binigay ng Panginoon sa kanya. So sa loob ng 2 taon, ang ginawa niya, nag-effort siya ng nag-effort, ginawa niya lahat ng bagay para ma-promote siya. Pero sa tuwing mag-apply siya, bagsak. Hindi siya pumapasa doon sa pero alam niya sa sarili niya na kaya niya. Pero sa mata pala ng Panginoon na hindi. So hanggang sa umabot sa punto na sabi niya, ayoko na. Stop na. Napagod siya. Nung napagod siya, tsaka naman tumatok yung pagkakataon. Siya yung nilapitan yung pagkakataon. Alam niyo po yung testimony niya, sabi niya, kung napaaga yung aking promotion, hindi pala magiging matagumpay yung aking pagka-promote. Kasi yung palang dinaanan niya ng 2 taon, ipatuloy na paghahanda pala ng Panginoon para pagdating niya doon sa posisyon na yun, alam niya lahat kung ano yun. Bakit? Dahil yung naunang nakuha, nakasabay niya, hindi nagtagal. Yun din yung pinalitan niya. Bakit? Kaya kung titignan natin, minsan ang plano natin, yung balak natin, ay nandoon. Pero kung pagkakatiwala mo sa Panginoon, lahat ng bagay will fall into place. At pag na-realize mo yung bagay na yun, sasabihin mo, Lord, ang galing mo talaga. Panginoon, ang galing mo talaga. Dahil hindi mo hinayaan na mapahama ako sa desisyon. Kaya ang Panginoon, alam niya eh. Tayo, at tingin natin, ready tayo, pero ang Panginoon sabi niya, hindi pa. May kulang pa. Tandaan natin na lang, sabi niya, all things work together for good. Kanino? For those that love Him and called according to His purpose. Kasunod, sabi ko niya sa unang Korinto, verse 15 to 58, kaya ang minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Pakatatag ka, huwag kang matinag. Anong gagawin mo? Maging masipag. Yan. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil alam natin hindi masasayang ang iyong paghihirap para sa Kanya. No? Tandaan po natin yan. Matatag ka na. No? Huwag ka nang magpagiba. Matibay ka na eh. Ano yung idadagdag mo doon? Sipag. Mas lalo kang magsumikap, mas lalo kang magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon.
sa pagpapakabuti, sa pagpapasakayo sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mo, you will reap the reward later. Tatanggapin mo. Hindi man sabihin natin, hindi man pinansyal, paano kung binigay sa'yo napakagandang kalusugan? 90 years old ka na, nagpupush up ka na. Di ba? Hindi ba? O kaya sabihin natin, narating mo yung limit, 120. Alam mo po si Moses, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Mamamatay ka na hindi lalabaw ang iyong mata kung hindi ka ang iyong dulo. Sipin mo, na binigay sa kanya dahil sa pagpapakatatag niya, pagiging masipag niya, sa pagkatawag sa kanya. Napakalaking biyaya doon. Hindi ka nagkasakit. No? Hindi naglabo yung mata mo. Hindi nanghina ang tuhod mo. Nagpupullaps ka pang gano'n. Diba? Ako nga, hindi ako makaangat ng 3 beses. Nagpupullaps ako. Yung una, aabot naman sa baba. Yung pangalawa, sa kalahati ng mukha. Yung pangatlo, gano'n na lang. Wala nang pwersa yung mga. Diba? Pero napakalaking biyaya mo. Kung ang binibigay sa'yo ng Panginoon, masayang pamilya. Itong papalit mo ba yun? Ang pinapanood mo sa Netflix ng asawa ko, ang pinapanood natin sa Thailand. May success. Ang gulo, ang yaman nila, billionaire sila, pero ang gulo ng pamilya. Ipapalit mo ba yung bagay? Sabi ko sa akin sa misyo, ang pinapanood natin, sabi ko, pakapangit ng pamilya ko. Sabi ko, di ba rin ang billionaire? Di ba? Ipapalit mo ba yung bagay na sa tingin ng Panginoon ay mas biyaya sa iyo kaysa sa inaakala mong biyaya na para sa iyo? Hindi. Magtiwala ka sa Panginoon. Alam niya yun ang kulis. Sabi sa Santiago, verse 5-7, mga kapatid, kaya magtiyaga kayo hanggang saan? Pagdating ng Panginoon. Tignan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabig na ani ng kanyang umigin at pinamatyaga ng pagpatak ng buwan. Pag sino pa yung nakaranas magbukid dito, alam natin na ang mais, 3 buwan. 3 buwan, bago mag-ani. Minsan, 4 na buwan, 5 buwan, bago tayo mag-ani. Pero matyaga niyang, nililinis, matyaga niyang nilalagyan ng abono, matyaga niyang kinukultivate yung lupa, pinapatubigan. Wala akong magsasaka na nagtanim na iniwan na lang. Kasi kapag nagtanim ka at ginawa mo, iniwan mo lang yun, wala ka rin maasahan na ayun. Ganun din po sa atin. Sowing and reaping. Kapag tayo po ay nagtanim, inaalagaan din natin. Dinidiligan natin, nilalagyan natin ng abono, nilalagyan natin ng lahat. Para manatiling malago at magkaroon ng ulan. Dito yung panghuli, sabi niya, Mateo chapter 24, verse 13. Dito ko magbabas. Ngunit ang nananatiling tapat at ang wakas, ang siyang malinis. So, wag po tayo makakita. Yung timing ng Panginoon, always mangyayari. Natutunan ko na yan, life lesson ko na rin yan sa to wait upon the Lord. Maghintay ka lang. Sa maraming pagkakataon, minamadali natin kasi. Sabi nga natin, yung mga bata, nagmamadaling tumanda, minamadali nila sila yung tumanda. Pero pag naranasan nila yung responsibilidad ng matanda, sinasabi nila, saan ba ka? Saan bumalik ako sa pagkabata? Di ba? Kasi iba yan. Kaya sa atin, sa ating mga mananampalataya, sa ating mga tumanggap sa Panginoon, tandaan natin, walang makapagpabago sa plano ng Diyos. Being mutable, kung anong tinanim natin, ayun ang ating nakikita. Meron tayong dalawang choice. We sow in the Spirit or we sow in the flesh. Panghuli, we wait for God's time. Hintayin natin. Samahan niyo ako sa pagkakas.
Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa salita mo, Panginoon, at sa biyaya. Panginoon, tulungan mo bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na napakarami namin pagkukulang sa iyong harapan. Napakarami namin mga bagay na hindi ka lumubugod sa iyo. Sa mga panahon, Panginoon, na kami nakakalimot, Panginoon, dalangin namin na ipaalala mo sa amin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtiwala sa plano mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging matatag. At tulungan mo kami, Panginoon, na maging malakas. Masumpungan mo kami, Panginoon, na nagtatapat hanggang sa wakas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papurihan at kasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.